Pagkagaling sa simbahan, nagtungo si Maria Clara sa azotea ng kanilang tahanan at nanahi. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang may tumigil ang sasakyan sa kanilang bahay at naulinagan ang boses ni Ibarra. Ako ka na lang dito. Tatawagin ko siya sa sige lang po. Mahal ko, alam mo ba ako isang mapalad na nilalang? Sa mga babae. Dahil ipinasya ng ating mga magulang na ipamasal ako sa magandang babae na kilala ko. Labis ako ng pilihan sa'yo, Maria Clara. Nakikita mo na muli na sa'yo, Ibarra. Yan ang binigay ko sa'yo. Nagkakataluan. Nilagay ko na sa sombrero. Patawarin mo. Ako ay nagpapahalan mo. Kailangan mo isa sa pagpapatay ang araw ng patay ko. Sandali. Ang kalungkutang naramdaman ni Ibarra sa pag-alis niya sa bahay ni Maria Clara ay napalitan ng kagalakan nang libutin niya ang kamay ni Laan sakay ng kalesa. Nandoon pa rin ang ingay at gulo ng maraming karuwahe, kalesa at kareta. Ikinalungkot ni Ibarra ang walang pagbabagong naganap sa lalawigan. Bako-bako pa rin ang mga kalsada at nandoon pa rin ang makapal na alikabok na pumapawing sa lahat ng dumadaan. Ang mga alikabok ay nagiging malagkit na putik kapag umuulan na siyang tumatalsik sa mga taong dumadaan. Pagkatuyo ng daan, isa pilit ang pinagtatambak ng bakong-bakong daan ang mga bilanggo habang nakakadena ang mga paa nila. Ang mga palo ng Guardia Civil ay lumalatay sa katawan ng mga bilanggo dahil sa malapagong pagkilos nito. Natanaw ng binata ang pagbabago sa eskolta. Ang dating hilera ng bodega ay naging mga gusali na. Nakita rin ni Ibarra ang pagkawaan ng tabako sa arroceros. Nandoon pa rin ang mga babae nagtutulong-tulong sa pagpapatuyo ng dako ng tabako. Habang patuloy nagmamasid si Ibarra sa paligid, minatanaw siyang isang karwaheng papalapit sa kanya. Nakasakay doon si Padre Damaso na nakanuot ang noo at tila may malalim na iniisip. Sa pagdaan ng karawahing sinasakyan ni Ibarra sa hardin ng botaniko, naalala niya ang magagandang halaman sa Europa. Agad namang naparam sa isip ng binata ang maririkit at makukulay na bulaklak sa hardin ng mapadaan sa bagong bahay na kilala bilang lugar ng kamatayan. Iwas sa kanya ang payo ng kanyang gurong pari na ang karunungan daw ang siyang liwanag sa kamanmangan. Kung may pagkakataon na manginabang ang bansa, ay kuhain ng oportunidad dahil ito ang magpapaunlad sa sarili na siyang makakatulong din sa pagpapaunlad ng bansang kinabibilangan. Magandang umaga, Padre. Magandang umaga dito yung Isabel na parang may pupuntahan ko. Saan kayo patungo? Punta kami ng Biatay. Secret writing namin kapag sa kakusapin ko lang ako Santiago, Padre, ano ang sabihan mo? May gusto akong sabihin sa importante. Doon tayo sa hindi tayo maririnig ng tao. Tandaan mo mabuti ang mga sinabi ko sa Santiago. Iniisip ko lamang yung kapakanan. Naiintindihan ko, Padre, nasusunod ang iyong kaibigan.